Alam nyo yung mga pinsan kong pare sa Chicago, Illinois, sa Amerika po, tinatanong nila, anong ginagawa ninyo? Bakit nasusustain natin na may tao sa loob ng simbahan? Kasi daw doon, ang lalaki ng simbahan nila pero kumukonti ng kumukonti ang nagsisimba. Pakonti ng pakonti. Lalo na ngayon, ang generation ng mga bata ngayon, halos wala nang gustong pumasok sa simbahan. Kaya nakakalungkot po isipin kung bakit nagkakaganon. Ano po? At lalo na dito sa Pilipinas, miski sinong Pilipino ang makausap mo, ang lagi nilang sinasabi sa iyo, naniniwala sila sa Diyos. Tanungin mo yung katabi mo kung naniniwala sa Diyos. Oh, anong sagot? Oo naman. May naman pa nga yun eh. May kasama pa yabang, oo naman. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga bagay na kinakailangan mo na dapat ang presensya ng Diyos, nawawala yung paniniwala mo sa Kanya. At ang ending, ang gusto mo pa rin ang nasusunod. Tama o hindi? No wonder kung bakit maraming failures na nangyayari sa buhay natin. Because we depend on our own selves rather than depending on God. Yan po ang katotohanan. Madaling sabihin, nakakilala o kilala mo ang Diyos. Pero iba po ang relationship sa Kanya. Hanggat mo nararanasan ng Diyos, kulang pa rin ang pagkakakilala mo sa Kanya. Ang lagi kong inahalimbawa sa inyo, yung pag-inom ng kape sa Starbucks. Pag sinabi mong, natikman mo ba wag na lang yung Starbucks, yung ano na lang, ka-fellowship, alam niyo ba yun? Pag sinabi ko sa iyo, uy, alam mo ba, Maynard, masarap yung kape nila doon sa ka-fellowship. Ikaw naman, miskin hindi mo pa natitikman, panay, oo, ang sarap. You know, you can only tell kung ikaw mismo ay natikman mo, tama po ba? Hindi yung pwedeng sasabihin mo masarap kasi narinig mo. At dahil ayaw mo lang mapahiya, sasabihin mo rin masarap. Lahat ng bagay, mga kapatid, you need to experience para masabi mo talaga ang isang bagay sapagkat naranasan mo ito. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, ang title na pag-uusapan natin ay, do you desire an intimate relationship with God? Hello? Do you desire an intimate relationship with God? In Psalm 27, verse 4, it says, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Ano sabi niya? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sino may gusto nun? Hallelujah. Let us bow our heads and let us pray. Lord, today we humble ourselves before you. We acknowledge you, O God, that apart from you, we are nothing. Lord, we lift up to you all the words that you are going to impart to us, O God. Use Pastor Nicky's mouth, Lord, and his wisdom to deliver your message, O Lord, clear and sound. This is what we ask in the name of Jesus. Amen.
One thing I ask from the Lord, this only do I seek. Grabe, no? Hindi niya lang, ano ba yung ask sa Tagalog, Hindi niya lang hiningi. Sabi niya rito, this only do I seek. Hindi niya lang ito hiningi, ito ay kanya pang gustong hanapin. Ito lamang ang gusto niyang hanapin. Ano daw yon? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sino rito ang nami-miss sa presence ng God? Hallelujah. Kasi kung nami-miss mo talaga ang presence ng Lord, magigising ka ng maaga. Ako ginising ng Lord 2:30, Diyos ko. Sabi ko, Lord, ang aga, 2:30. Sabi ko, patulugin mo muna ako, Lord, miski hanggang 5. Pinatulog naman ako. Ginising ako 5:30. Ang saya, di ba? So 5:30, nasa CR na kaming lahat. Naliligo na. 6:30, we're already ready. Why? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Amen. Hallelujah. Do you fear God? Sino rito natatakot sa Diyos? Do you fear God? Ikaw sa sarili mo, do you fear God? How can you be close to someone you're scared of? Hallelujah. Sabi niya, kung takot ka sa Kanya, paano ka magiging close or intimate sa Kanya? Hello? Well, ang fear na sinasabi po dito ay hindi yung takot na alam natin. Takot na para bang multo siya? Takot na para ba siyang siga? Takot na baka siya ay suplado at ikaw ay pahihiyain niya? Ang takot dito na sinasabi po ay, sabi niya, fear is to be terrified of being away from God. Alam mo yung pakiramdam na siya na lamang ang pag-asa mo, tapos mawawala pa. Hello? Ang tanong ko sa inyo, ang Diyos ba tanging pag-asa natin? Tapos mawawala pa? Tinanong ko yung mga yan sa intercession, what is your greatest fear in life? So, ang dami nilang sinabi. Pero we come up into a one answer ng tanging kinakatakot nila ay yung presensya ng Diyos ay mawala pa sa kanila. Amen? Natatakot po ba kayo mawala presensya ng Diyos sa inyo? Yes. Nakakatakot. Bakit? Alam mo, sabi ko nga, nasubukan ko na ang lahat ng bagay. Ang Diyos lamang ang naging tapat sa akin from the very start to the end. Ang dami kong kaibigan na iniwan lang ako. Ang dami kong inasahan na ako ay iniwan lang din. Only this God stayed to me forever. Kaya, kung meron akong dapat katakutan sa buhay, hindi yung mawala yung asawa ko. Masakit. Mahirap. Pero later on, you can move on. Pero kapag ang Diyos ang nawala sa iyo, mga kapatid, para ang nagtampo sa bigas. Amen? Yan po ang pinapahiwatig ng fear of God. Siya lamang ang lakas mo. Siya lamang ang pag-asa mo. Na kapag nawala pa siya, wala ka na talagang kapag-asa sa buhay. Ito ang uri ng takot na dapat nating nadarama sa Diyos. Kaya si David, ito ang kanyang sinabi sa aklat ng Psalms o sa awit 51. Ano sabi niya? Sabi ni David, do not cast me from your presence,
or take your Holy Spirit from me. Restore to me, sabi niya, the joy of my salvation. And grant me a willing spirit to sustain me. Parang sinasabi niya, Lord, please, huwag na huwag mo akong iaalis sa iyong presensya. Alam mo, masasabi mo lamang ang ganitong mga kataga kapag malalim na talaga ang pagkakakilala mo sa Diyos. Ganito na ang level ng iyong pananampalataya sa Kanya. No wonder kung bakit ganito po ang Pilipinas. Bagamat tayo po ay religious country, walang Pilipino na tatalungin mong hindi naniniwala sa Diyos. Third world country pa rin tayo, mahirap na bansa pa rin tayo. And then, number 1 tayo sa corruption. Nagpapahiwatig lamang na wala tayong pananampalataya at wala talaga tayong takot sa Diyos. Puro religious act lang ang ginagawa natin. Mabait tayo sa linggo. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng linggo na madaling araw, saka lamang nadi-deactivate ang mga sungay at buntot. Nagtatago. Ang dami pong naniniwala sa Diyos dahil sa kinagisnan. Ito na kasi kinagisnan ko eh. Dito na ako namulat. Dito na ako nagkaisip. Maraming naniniwala sa Diyos dahil nayaya ng barkada, ng nililigawan, or may naispatan sa kanto, sinundan. Ganda nito, sundan ko nga. Kaya ang pananampalataya sa Diyos ay very shallow. Malagihay. Kaya pagdating ng subok, bumibigay. Yan po ang problema. Amen po ba? You evaluate yourself right now. Do you really fear God? Pag tinanong sa iyo yun, do you really fear God? Ibig sabihin, takot kang mawala siya. Kaya lang minsan, mas takot tayo mawala yung relos natin, yung cellphone natin, yung pera natin sa bangko, yung mahal natin sa buhay. Kaysa sa takot na mawala sa Diyos. Ang katuwiran natin lagi, miski naman sana ako pumunta, meron naman akong ipapalit sa Diyos. Kapag hindi ubra sa LCC, edi doon ako sa kabila. Amen? Kapag hindi umubra sa kabila, hanap na naman tayo ng kabila. There is no longer fear of the Lord. Amen? Hallelujah. In James chapter 4, verse 7 to 10, it says, submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Knowing God, mga kapatid, is a good start. But submitting to Him, this is faith. Hello? Meaning, you trust Him more than anything. Submitting is choosing God to trust rather than our emotions or feelings. Ang emotion and feelings natin, ito po ang paboritong gamitin ni Satanas. Hello? Yan ang paborito niyang gamitin sa atin. Pag feeling mo tinatamad, nako, sasakyan ka niyan. Pag ang emotions mo nasaktan, ako, sasakyan ka niyan. Lalo kanyang uudyukan na masaktan. Para sa ganon, mawalan ka ng gana. That's how He operates. Hallelujah. The good news is, when you choose, sabi niya rito, or resist these feelings or emotions, you will be free indeed.
Meaning to say, it is a choice. Kapag nararamdaman mo na binibira yung emotions and feelings mo, it is a choice. Sasabihin mo, hindi, naniniwala ako, miski nasasaktan ako, may gagawin ng Diyos. Kapag ka nakita ng Diyos ang ganon, ang paninindigan mo, ang sabi mo po niya rito, the devil will flee. Ang problema sa atin, we entertain. Ine-entertain natin yung emotions and feelings na inuudyukan ng masamang espiritu. Ano? Sasabihin nung kasama mo, uy, sabi ni pastor, ang pangit mo raw. Ano? Dinamdam mo lang. Pangit ako, pangit. Sasabihin ng demonyo sa'yo, ay, pastor pa naman siya, magsasabi ng pangit. Grabe naman. Oo nga. Hindi na ako magsisimba. Pangit daw ako. Why? Because you entertain. Pero kung sasabihin mo, di baling pangit ako, Lord. Sabi ni pastor, pero alam ko, ang sabi mo, anak mo ko. Pero Lord, ang sabi mo, royal priesthood ako. Amen. Nagigets niyo po ba ibig sabihin? It is between you and the Lord. It's not between us. Ang lagi ko sinasabi po, lahat po tayo pare-parehong estudyante. Kaya kung gusto mong magtapos sa isang kurso, you focus on the professor, not on the students. Kasi yung estudyante, pare-pareho lang walang alam yan. Kaya nga nag-aaral. Kaya igawin mo ang paningin mo sa kaliwa, kanan, likod at harapan, pare-pareho po tayong kulang sa kaalaman. And only God, who is perfect, heal. Kung gusto nyong maligtas, sabi niya, magtiis kayo hanggang wakas. Ay example, sabi ko sa inyo, nung ako po ay nag-aaral sa civil engineering, first year kami, walang ginawa kami kundi magbulakbol. Umiinom kami sa dorm ng classmate ko. Salamat na lang, I came to a realization. Sabi ko, teka muna, pinag-aral ako ng nanay ko rito para makapagtapos ako ng ihinyero. And then I focus on my studies. I listen to my professor. And true enough, 11 kaming graduate in our batch from 150. Grabe, no? Salang-sala. Why? Because we focus on listening to our professors. Pag hindi ka nakinig, nagpabuyo ka dyan sa katabi mo, hindi na ako magsisimba. Bakit? Kasi boring. Narinig mo yung boring? Oo nga, boring. Tara, punta na lang tayo sa SM. Tara, mag-inom na lang tayo. Tara, mag-resort na lang tayo. Okay yun. Why? Because every one of us has free will. God has given us free will. Pero makikita mo at makikita mo na lang later on na pag-iwanan ka na ng mga kasabay mo. Amen? At gusto mong pang bumalik, nahihiya ka na. Kasi nakikita mo yung mga kasabayan mo nagle-level up. Ikaw, nagle-level down. Amen. So, hindi po pinag-uusapan dito kung ikaw ay banal. Para ikaw ay pakinggan ng Diyos. Ang pinag-uusapan po dito, kung may tiwala ka sa Diyos at kaya mong sumunod sa Kanya. Alam ng Diyos na lahat po tayo makasalanan. Mali yung mentalidad natin, ay, masusunog ako dyan. Ayoko lumapit dyan kasi nakagawa ako ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, pakapalan ng mukha ito. Amen? Sino rito ang hindi nakagawa ng kasalanan nitong isang linggo na ito? At nanahimik ang sambayanan. Amen? Alam natin yan sa sarili natin. Alam natin yan. Umiinit ang ulo natin. Napapamura pa rin. Sino dito ang hindi nakapagmura sa isang linggo? Diba? Ay, nako, nagmura. Sino rito ang walang kinainisan? No? Kulit naman ito. Bad trip. Yung pamangkin ko, tumawag alas 12 ng hating gabi. Just to tell me na, Tito, na-experience ko yung nung nagkaroon ng altar call, pinatawag ako, tapos maya-maya, hindi ko mapansin ang sarili ko. Mahagulgul na ako, tapos nag-speaking in tongues na ako. So,
Tuwan-tuwa siya. Kinikwento sa akin, sabi ko, Irene, 12:30 na, madaling araw, 12:30. Antok na ako. Di, tito, gusto ko lang sa'yo. Tapos tito, may lumapit ba naman sa akin yung kakilala ko? Sabi niya, ba't ka umiiyak? Na-bad trip ako dito. Sabi niya, na-bad trip ako. Birihin mo, na-bad trip ako. Birihin mo, kaka-worship niya lang yun. Tapos na-bad trip din siya, no? Tao eh. Tama ba yun, Mimi? Sabi mo kanina. Tao kasi. Amen? Tapos yung taong katabi mo, pagkakatiwalaan mo. Hello? Ang gusto ng Diyos, siya lang ang pagkatiwalaan mo. Amen? Kaya sinasabi ka, He is the same God yesterday, today, and forevermore. So, intimacy is more than knowledge. Knowledge is not synonymous with trust. Huwag po nating ikahon ng Diyos sa pamagitan lamang ng ating kaalaman. Hindi porket may alam ka, yan na ang katotohanan. Sabi ng kanyang salita sa John chapter 5, verse 39 to 40, sabi niya rito, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet, you refuse to come to me to have life. Sinabi po ni Jesus ito sa mga sinaunang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito po yung mga Pariseo, mga Saduceo, na sa dami na kanilang nalalaman, akala nila ang galing-galing na nila. Kaya sinabihan sila ni Jesus, hindi nyo ba alam na ang mga salitang pinag-aaralan ninyo ay naglalarawan sa akin? Sapagkat si Jesus ay buhay na salita ng Diyos. Siya ang written word and living word para sa mga disipulo. Amen. Aral kayo ng aral. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ako ang tinutukoy dyan? Tapos ako ngayon ang kausap ninyo, ayaw nyo akong tanggapin? Kaya ang intimacy, magsisimula sa pakikipag-fellowship mo sa mga taong naniniwalang ang Diyos ay buhay, hindi lamang sa maraming nalalaman. Sapagkat ang Kristo ay person. Kung ano yung nararamdaman mo bilang isang tao, ganun din po siya. Ang Diyos po nakikinig, nakakakita, nakakaramdam. Hindi yung naniniwala ka lamang dahil marami kang alam sa Biblia. Ang Diyos, pwede mo siyang kausapin. Pwede mo siyang lambingin. Because He is a person. Huwag natin siyang ikahon. Hindi naman lingid sa inyong sa harapan na ako po ngayon nag-i-drive, na-enjoy ko na po talaga siya. Ang daming revelations ng Lord sa akin upon doing this job. Purihin ang Panginoon. Alam mo, pagka pumatak na ng alas 9 ng umaga, ang tumal na yan. Wala na po talaga. Talagang hanap ka, ikot-ikot kang gano'n, wala. Buti na lang ako naka-electric car, so walang problema. Kaya pala maraming mga in-drive driver tumatabi. Kasi nga sayang ang gasolina nila eh. Nag-aantay na lang sila ng booking. Ako hindi, umiikot. Pero ang ginagawa ko, ako'y nagdadasal. Sabi ko, Lord, wala akong pasahero kanina pa ako umiikot. Lord, bigyan mo nga ako. Tapos specific pa yun, sasabihin ko, Lord, gusto ko pabalik na ng Marikina. Para hindi na ako masyadong mapalayo, Marikina. Alam mo, bigla na lang may magpa-pop up. Doon pa naman pag nag-pop up, parang hot cake. Pag pop up, mawawala kung mabagal kang pumindot. Nag-uunahan, ang daming in-drive. Ako, pag pop up niyang gano'n, Marikina, kung ano yung sinabi ko, pag pindot ko, akin na talaga yon. Why? Because God listens. Hello? God listens. Huwag mong isipin na, ayoko lumapit sa Diyos kasi madumi ako. Sabi ng Lord, kaya nga ako namatay para sa'yo. Alam ko madumi ka. Papalinis ka pa.
Lumapit ka. Ano sabi niya? Come unto me. Anong kasunod? All you who are clean. All of you are scholars in the Bibles. All of you are full of knowledge and knowing. Ang sabi niya, come unto me all you who are weary and heavenly burdened, and I will give you rest. Amen? Maging sino ka man, lapit. Pag sumiksik mo yung sarili mo, pambihira. Amen? Hallelujah. Number 2, panting and thirsting. Ibig sabihin, acknowledging a deep personal hunger for God's presence above earthly things. Alam niyo yung pakiramdam ng isang fans? Sino rito ang may hinangaan ng artista? Hello? Yung talagang, dumaan ba kasi ako sa ano, yung talagang fans kayo? Ako kasi, nung sumikat yung Menudo, sinong nakakakilala ng Menudo? Ha? Menudo. Yan. Mga kaedad ko na. Menudo. Alam niyo yan? Menudo. Ay, hindi, bata pa ito. Mga ilang taon ka na, kapatid? Hindi, kayo dalawa mag-asawa. Yun na. Bata pa kayo. Hindi nyo naabutan. Nanay, Menudo. Gotta catch the plane at 7:30. Kuwang-kuha ko boses ni Robbie Rosa nung araw. Ngayon, naggabi na kasi. No? Kuwang-kuha ko yan. Yung, hold me. Grabe, talagang pagka-fans ka, ginagaya mo. Tapos pag nabalitaan mo na nandyan sa ganitong studio, ay nako, nagsusumiksik ka. Di baling mawala ang posture mo. Di baling mabalibalingkong ka. Makita mo lang yung idol mo. Tama po ba? Ganun yung fans. Hallelujah. Yung bang, alam mo yung uhaw ka na, sino rito na subukan ng uhaw na siya? O yung gutom na siya? O halimbawa si Kat. Kat, ang ganda-ganda ni Kat. Gutom na. Tapos, siyempre, ang ganda ng tindig ni Kat. Di ba? Artistahin yung dating. Nakakita ng pagkain. Uunahin mo pa ba yung pagpaganda? Pagka gutom ka na, o pag ikaw ay uhaw na, o yung ihing-ihi ka na, wala ka nang pakialam. Amen. Wala ka nang pakialam sa posture mo, sa itsura mo. Ang kailangan mo ay matugunan kagad yung pangangailangan mo right that moment. Amen. Susubo. Uy, dahan-dahan ka naman. Wala kang pake. Di ba? Yun po yung sinasabi niya, panting and thirsting. Tingnan niyo yung babaeng dinudugo. Hirap na siya, tingnan niyo po hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Anong ginawa niya? Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Yung ibang version po ng Bible, siya po ay gumapang-pagapang. Kasi ang daming tao. Sinisiksik si Jesus, hindi siya makalapit. Ang ginawa niya, sa ilalim siya dumaan. Babae ito na may sakit. Wala siyang pakialam kung ano sabihin ng tao sa kanya. Wala siyang inintindi kundi mahawakan si Jesus. Yan po yung description ng panting and thirsting. Miski na ano ang kondisyon mo sa buhay, makasalanan ka. Sino bang hindi nga makasalanan dito? Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Ipagsiksikan mo ang sarili mo sa Panginoon. Uy! Kapag in-entertain mo lang yung emotions and feelings mo, wala yan. Hindi ka magtatagumpay sa buhay. Sino rito?
ang nauuhaw sa Panginoon. Huwag mo isa, hindi ako pwedeng magsimba. Wala akong pera eh. Ano ba? Pera-pera ba to? Hindi. Wala akong pamasahe. Gumising ka na madaling araw, umpisahan mo na maglakad. Pag may nakakita sa'yo, oy pare, ba't naglalakad ka din? Nagja-jogging ako. Di ba? Nag-exercise ako eh. Papapayat ako, pare. Payat ka na eh. Gusto ko ba magpapayat? Amen? Makarating ka lang sa presensya ng Panginoon. Eh sa ating konting pagsubok, wala. Tapos ang dami nating reklamo, Lord, bakit ganun? Lord, bakit ganun? Lord, bakit? Eh kasi wala kang effort na pinapakita na interesado ka sa Kanya. Miski anong pagod po natin. Kapag nabalitaan ninyo na ang presensya ng Diyos ay nariyan, push yourself. Push yourself. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa babae? Ano nangyari? Pakilaksan? Gumaling. Eh kung nagginarte siya, ayun, dahil tao, ew. Ayun, makipagsiksikan ako dyan. No way. Makipagsiksikan ako dyan. Hindi na, no? Sisira posture ko. Inuna yung sasabihin ng tao. Inuna niya yung pagod. Inuna niya yung kahihiyan kaysa siya'y gumaling. Pero ang nasa isip niya, gumaling. Pinagsiksikan niya ang sarili niya. Sigurado na ba siya na siya'y gagaling? Hindi. Ano sabi ni Jesus? Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang kanyang damit, gagaling na ako. Ay, grabe. No wonder kung bakit yung mga panalangin natin hindi natutugon. Wala kang kapananampalataya sa Diyos. Pag pinakita mo ang Diyos ng iyong effort, ng iyong pananampalataya, anong sabi niya sa susunod? Verse 22, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Ano daw nagpagaling sa kanya? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din, gumaling ang babae. Sino rito ang merong pinapanalangin sa Panginoon? Pagsiksik mo ang sarili mo sa Diyos. Amen? Ang gusto kasi natin sa Panginoon, parang genie. Ikaw yung boss. Sasabihin nung genie, your wish is my command. Genie, kailangan ko ng 6 na numero. Ting, 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 ting. Gusto natin ganun lagi. Yung instant. Ang Panginoon, kung hindi niya nakita ang effort ng babae, ang kanyang pananampalataya, palagay niyo ba, may kagalingan siyang natanggap? Kaya dinumog siya ng mga tao. Yung mga dumumog sa kanya, gusto ng instant. Ito, gagaling to. Papagaling to. Punta natin. Yung iba naman nanunubok. Pero siya talagang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Amen. So, panting and thirsting. It is an acknowledgement, a deep personal hunger for God's presence above earthly things. Madali po bang sumunod? Madali po ba yung ginawa ng babae? Pero kung talagang gusto mo, sikapin mo itong gawin. Lalo na kung kinasanayan mo na, yung bang magising ka ng late, gising ako 9 o'clock, 8 o'clock, mayroon kang service na pupuntahan. Supilin mo na yung sarili mo. Ipakita mo sa Lord, maski anong pagod ko, ipagsusumiksikan ko sarili ko sa'yo. Pero bakit sa inuman, miski na 3 araw, walang tulugan? Siya ba? Labas ka pa ang alak pa. Labas pa, pare. Parang enjoy tayo. Tapos wala namang may dudulot na mabuti sa atin. Sakit ang may dudulot niya. Amen? Sakit ang may dudulot niya. Pero yung Diyos na nagpapagaling, ayaw nating pagsumiksik ang sarili natin. Hallelujah. Mahirap sumunod, mga kapatid. Pero ipakita mo, sikapin mo.
Kung sino rito gusto talaga makilala ang Diyos? Kung gusto mo talagang makilala ang Diyos, handa mong ipagpalit ang lahat ng yan. Miski na pagtawanan ka ng ibang tao. Miski pagtawanan ka ng sarili mong sarili. Sabi ng Psalms 42 verse 1 to 2, pakibasa, as ay, grabe. Nagtanong siya, saan ako pupunta para mahanap ko yung Diyos? Asan siya? Asan ang Panginoon? Panginoon, miski saan ka pumunta, miski sa disyerto, miski sa liblib na puok, pupuntahan kita. Kaso miski ilang hakbang lang, ayaw natin siyang lapitan. Dalawang bagay lang kung bakit ayaw nating lumapit sa Diyos. Una, madumi ang tingin mo sa sarili mo, kaya ayaw mong lumapit sa Kanya. Pangalawa, dahil katuwiran mo, madami ka ng alam sa Kanya. Ang sasabihin mo, basta ako nakakagawa ng mabuti, okay na yon. Hallelujah. Again, God is a person. Hallelujah. Panting and thirsting is a sign of faith to God. Amen. Number 3, sabi niya, we draw near to God through faith to Jesus Christ. Wala namang ibang access to go near to the Father except through Jesus Christ. Amen po ba? Kaya sabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 14, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Verse 16, sabi niya, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kaya kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo hanggang ngayon, mahirap ka talagang makipag-intimacy sa Diyos. Ang tanong ko, may Jesus Christ na po ba ang bawat isa sa atin? Kung gusto mo talaga magkaroon ng intimate relationship to God, then you have to connect first to Jesus Christ. Amen? Hebrew chapter 7 verse 25, therefore, He is able, to save completely those who come to God through Him, because He always lived to intercede for them. Grabe naman talaga si Jesus Christ. Alam niyo bakit? Napaka-humble niya. Bumaba siya, hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Siya ang pinahiya, siya ang pinahirapan, siya ang pinako sa krus. And then after 3 days, He rose again. And then, bumalik siya sa Ama. Anong ginagawa niya para sa atin? Nag-i-intercede. Hallelujah. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng intercede? He is standing at the center of our gap to God. Kumbaga yan ay bangin. Hindi ka makakapunta sa posisyon ng Diyos. Pero si Jesus, siya ang tumatayo ngayon sa gitna natin to connect us from God. Grabe, no? Tapos, ang laki-laki ng oportunidad natin, ayaw natin gamitin. Binabaliwala lang natin siya. Nakakalungkot po, mga kapatid. God is impressed with our faith, not with the quantity of our knowledge or the quality of our big events. Okay ang mga ginagawa natin. Charitable things na ginagawa natin, okay yan. Nag-evangelize tayo, okay yan, mga kapatid. Pero at the end of the day, ang gustong makita ng Diyos sa atin ay yung pananampalataya natin sa Kanya. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Baliwala ang lahat ng nalalaman natin kung hindi mo isasabuhay ang pananampalataya sa Kanya. When God sees someone
whose heart fully trusts His promises and lives by them. Anong mangyayari? God comes to strongly support that person. Sino rito may gusto nun? Akalain mo kasanggam mo ang Diyos? Sino ang pwedeng lumaban sa atin? Di ba sabi na salita ng Diyos, if God is with us, who can be against us? Wow. Hallelujah. In John chapter 14, verse 21, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Hallelujah. God wants intimacy with you. Hello, ulitin ko. God wants intimacy with you. Anong proof? Christ has done all the hard works in the cross to make it possible. Ay, nako, hallelujah. Gusto niya lumalapit tayo sa Kanya. Kung nasasabik po tayong lumalapit sa Kanya, mas lalo pong nasasabik ang ating Ama na makasama ka. Hindi siya magpapakahirap sa krus ng Kalbaryo para wala lamang. Ginawa niya yun para ikaw at ako'y makalapit sa Kanya. Alam mo kami, ni Tita May Anyo, we are excited every time dumarating yung sasakyan ni Lucky, sasakyan ni Daniel. Oh, anong ginagawa ni Daniel dito? Oh, anong ginagawa ni Lucky dito? Pero yung puso namin, tuwan-tuwa. Gusto namin yung mga anak namin lumalapit. Ang problema kasi sa atin, pag kaya na natin yung buhay natin, baliwala na sila. Akala natin okay lahat. Natutuwa po kami pag nakikita namin si Daniel, isang gabi sa si PK dumating. They're asking advices, nagkikwentuhan kami kung ano yung magandang ano. Masaya sa pakiramdam namin. Because that is our being a parent. Giving advices to our children. And it makes us happy. Wala kaming ginawa kundi mag-abang. Doon sa CCTV, may parating. Sino yan? Kaligayahan. Kung kami naliligayahan ng mga magulang ng aming mga anak, ay bumabalik para isik ang presence namin, isik ang advice namin, and we are happy of doing those things. How much more ang Diyos? Ang Diyos, inisip niya tayo from the very start. Alam mo, itong sinishare ko lagi sa mga pasahero ko. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, for God, sabi ko, yung so, pag nilalagay mo yung so sa susunod na salita, you are intensifying this word. Amen? Tapos, so, love. Na yung spelling ng love, past tense. Na ang ibig sabihin, hindi mo pa mahal ng Diyos, mahal ka na niya. Hindi mo pa siya iniisip ka na niya. Kaya gayon na lamang nilagyan pa lang so. Kahapon may sakay akong doktor, vet. Dinala ko sila sa may Valenzuela na yun, layo. And then I'm sharing to them. They are Catholics. Alam mo, nung pinag-pray ko sila pagbaba, umiyak yung doktor. Pastor, nangangatog ako. I'm so deeply touched by your sharing. Grabe po. Pag naintindihan po natin ito, ibang klase yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag po ninyong binabaliwala. Amen. For God so loved the world. God wants intimacy with you.
Hallelujah. Nasasabik po siya. Huwag naman po natin silang baliwalain. Kung kami na mga magulang, excited to see our children, how much more this God would do all the sacrifices just to make a way for you and me to come near to Him. Grabe. All He requires, ano daw kailangan? Is that you believe in His Son, Jesus Christ, Lord and Savior. Alam mo sa katigasan ng ulo natin, ang ginagawa ng Diyos ngayon, ang intimacy na ibinibigay niya sa atin, ano yon? Ang laging pagsubok niya sa ating mga pananampalataya. Kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok, gusto kanyang makapiling, tigas kasi ng ulo. Meron nag-pop up sa akin, nasa Marikina ako. Ang iniiwasan kong biyahe lagi, Taytay o Cainta. Kasi ang sisikip ng kalsada. Diyos ko. Tapos ang daming tao. Na parang ang kalsada ay bahay na rin nila. Iniiwasan ko po yan. Nag-pop up siya. Kukunin ko siya sa Rodriguez Hospital, dadaling ko siya sa Taytay, Rizal. Skip. Pop up ulit, siya na naman. Sinabi ng, I do not like you. Skip. Skip. Nag-pop up ulit, pangatlo. Sabi ng Spirit sa akin, kunin mo yan, kailangan ng panalangin mo. Kinuha ko, accept. Kinuha ko. Pagpunta ko doon, Diyos ko, yung tatay kaka-stroke lang. Awang-awa ko doon sa nanay at saka yung anak niya lalaki. Wala silang wheelchair. Binuhat ngayon, buhat-buhat, sinakay doon sa sasakyan ko. Sinakay doon. So along the way, nag-share ako. Kasi si Papa, sabi niya, tigas din ang ulo, lang ginawa ko, di uminom. Inom ng inom, inom ng inom, inom ng inom. Saka yung trabaho po kasi niya, sa talagang mapanukso. Talaga. Pagdaan namin sa Cainta, nakita mo ba yun? Saan na yung night shift dito? Sabi ko, wala na po, nag-iba na. Diyan po nagtatrabaho si Papa. Sikat kami dyan eh. Sabi nga, tatay, kilala ka daw. Ha? Kasi gumagastos kami dyan na 50 mil nung araw. Sabi nung asawa, ikaw nga daw po yung engineer, nakilala niya. Pabira. Mabubuko pa yata tayo rito ha. Dinala ko sa Taytay. Biruin mo yon. Ako, bumalik sa Diyos. Siya na natili doon. Ano nangyari sa kanya? See? Ang Diyos, minsan ang pagsubok niya, yun ang gusto niya maging intimacy natin. Ngayon, miski gusto niyang uminom, hindi na siya makalabas. Kailangan kumbisihin niya yung nanay niya, yung asawa niya, yung anak niya, buhatin niyo, inom ako na kanto. Hindi na pwede, di ba? Wala na. Anong mangyayari ngayon? Naka-steady na lang siya doon, hintayin niya na lang ang sasabihin ng Lord, ikaw na lang pag-asa ko, Lord. Amen? Hello? Kaya kung gusto mo pa ma-enjoy ang buhay, sabi nga ni Pastor Lovie noon, do not wait to God to break you. Dahil kapag ang Diyos ang nag-break, masakit. Kaya kung kaya mo na ngayon, gawin mo na. Dahil ang Diyos isang ganun lang, ang tigas ng ulo mo ha, parang nangyari sa akin. Ang tigas ng ulo mo ha, binuhay ko na yung anak mo mula sa patay. Pinagaling ko na siya sa pangalawang operation. Nung pangatlo, na-stroke, biri mo, 3 years old, stroke. Alam mo, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, Lord, suko na po. Hindi kita kaya. Buhay, 33 years old.
Yan po, tinitestimony ko sa sasakyan. Ay, grabe po. Grabe po talaga. Hallelujah. Ang Diyos mabait. Amen? Naikwento ko na ba sa inyo yung matanda, nagpanalangin sa akin? 86 years old. Naikwento ko na sa inyo yan. Nalaman niya, Pastor, panalangin mo ako. Kasi yung pamangkin ko, inaangkin yung lupa at bahay ko. So pinanalangin ko. Iyak yung matanda. Pastor! Salamat po, Pastor! Salamat po, Pastor! Lagi mo kong isasama sa iyong mga panalangin, Pastor, ha? Pastor! Pangalan ko, Anita. Kinuha ko sila dito sa PhilInvest. Dinala ko sa Cubao. 240 yata, 300 yata yung pamasahe. Pastor! Pagdating namin sa bus, bumaba na sila, sumakay na. Sabi ko, bayad nyo. Nakasakay na, hindi nagbayad. Bayad nyo. Wala bayad. Hindi nagbayad. Nakalimutan si matanda, 86 years old na eh. Sumakay na sa bus kasi kinuha kagad sila ng konduktor, sinakay kagad. Wala akong bayad. Sabi ko, Lord, ikaw ha. Nag-share pa naman ako, pinag-pray ko pa naman, tapos di mo pinagbayad. Maya-maya, may nag-pop up, nakuha ko. Ang bill nila is 100 lang from New York to, sa Gateway. So 100 lang. Sinakay ko ngayon. Tumutugtog yung Christian song. Sabi ng mag-asawa, uy, ang ganda naman ng sounds ninyo. So natunugan ko na kagad na Christian sila. Christian kayo? Opo. Newly couple? Opo. Ako'y pastor. Ay, praise the Lord. Hallelujah. Ganun din. So pinag-pray ko rin sila. Tuwan-tuwa sila sa akin. Sabi, Pastor, ikaw lamang pastor nakita namin ng ganito. Salamat po. So naibaba ko sila sa Gateway. Sabi niya, Pastor, sa GCash ko na lang binayaran. Sige po, sabi ko. Bumaba. Pagtingin ko sa GCash, yung yung hindi na binayaran ng matanda, sila nagbayad. Galing, no? Sila nagbayad. Kita mo yung ang buti ng Lord, no? Ang buti ng Lord. Ang dami ko pong experiences, grabe. Ang dami po talaga. Praise the Lord po talaga. Praise the Lord. Meron ako na isa kayo na estudyante ng Ateneo. Kinuha ko sila sa village ng Ayaman, Diyos ko. Ayaman, ba't ganun yung mga estudyante sa Ateneo, no? Parang kanila yung eskwelahan. Yaman! Tapos siyempre, pahimik yun. Ganun lang siya. Tapos, can I share? Okay, sabi nga, share lang ako. Lalaki to, lalaki. Share ako ng share. Akala ko, baliwala sa kanya. Nung pagbaba niya sa Ateneo, sabi niya, Pastor Nick, sabi niya. Ay, Pastor Nicasio, just call me Nicky, please. Nicasio kasi nakalagay doon sa Pastor Nicasio, just call me Nicky, sabi ko gano'n. Please. Pastor Nicky, sabi niya. Pastor Nicky, sabi niya, sa totoo lang po, 2 buwan na po akong bagsak ang pananampalataya ko. Stress ako, depressed ako, pero sa narinig kong sharing ninyo, na-uplift po uli ang spirit ko. Maraming salamat po. Na-uplift uli ang spirit niya, bumaba. Pasalamat ng pasalamat. Hallelujah. Kaya kung titingnan niyo yung 5 stars. Tapos ang dami nagko-comment doon, thank you, Pastor Nicky. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang misyon ng demonyo sa bawat isa sa atin, na parito ang kalaban para tayo po ay pagnakawan, wasakin, at patayin. Yan ang talagang gusto niyang gawin sa atin. Pero ang Diyos, sabi niya, I came to give you life. Life to the fullest. Saan ka magtitiwala ngayon? Amen.
Hallelujah. Sa kabila ng lahat, kaya mo pa bang ngumiti? Sabi niya rito, o kalmado. Pag kami pagsubok na, ang totoong may pananampalataya sa Lord, hindi na po apektado niyan. Amen? Hebrew chapter 12 verse 1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Ano po yung kasalanan? Yung pagsisinungaling na ginawa ko? Hindi po. Ang kasalanan ay yung hindi paniniwala sa Diyos. Yung mga kasalanan na nagagawa natin, nauunawaan ng Diyos yan. Nakapagmura ka. Nako, hindi mo na tinantanan sarili mo. Kasalanan ka, nagmura ka. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Pakibasa. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ano daw gagawin? Ituon natin ang ating paningin kanino? Kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan ng ating pananampalataya. Hindi niya sinabi niya sa katabi mo ka tumingin. Hindi niya sinabing sa akin. Kaya nakalakad sa ibabaw ng tubig, kay Jesus siya nakatingin. Pero nung ibinaling niya ang pagtingin niya sa hangin, unti-unti siyang lumubog. Amen. Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Filipos 3:8, oo. Ano sabi ni Pablo? Itinuturing kong walang kapuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano daw po yun? Ang pagkakita Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Hallelujah. Sarap naman nun. Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ano daw pong gagawin? Hingin sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. In conclusion, mga kapatid, ang Diyos ay parang coach. Ang nais niyang makita ay kung ano ang nasa isip at disenyo niya sa atin. Kaya lagi niya tayong sasamahan. Hindi para magliwaliw lang, kundi tayo ay matuto sa Kanya at gawing tulad ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. And to God be the glory. Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan ngayon? Sino po rito ang gustong magkaroon ng intimate relationship sa Lord? Hallelujah. Hallelujah. God is the same God. Amen? Amen? Hallelujah.